Kamusta everyone? I'm back! This day, pupunta kaming sementeryo para dalawin si Shena. And of course, sino pa ba ang inaantay namin? Siyempre, yun ang maganda kong kapatid. Anyway, naglakad na kami papuntang kanto since may sakay ng jeep papuntang pit pub. And sakto, umaambon ng malakas, ayos. Pagkababa namin sa bandang stoplight, tatawid kami papuntang way ng Piplaloma Cemetery. And ayos naman talaga nakikisama ang panahon. Ayun, umaambon palalo at si Loka hindi nagpayang feeling strong. Bago kami pumasok sa Laloma, bumili muna kami ng bulaklak. Then after nun, naglakad na kami papasok habang may nagpapakit pa sa camera. Kala mo naman talaga cute. Nang makapunta na kami sa pwesto ni Shena, nilinis at inayos lang namin yung pwesto niya. Nilagay yung mga handa namin ng New Year at nang nagdag lang kami ng biskwit at milk. Habang kami ni Mata busy mag-ayos, tingnan niyo naman ang isa, tamang mukbang lang, kala mo nasa luneta lang kung mag-unwind eh. Ito pala yung milk ni Shena, bali dinala lang namin yung bote ng dede niya para doon itimpla yung gatas. And tiyan, ito na yung mga food na pinipare namin kay Shena. Siguro sa edad niya, pwede na niyang tikman yung mga yan, kaya naisip kong dalhin. Nang matapos ka na maayos yung mga pagkain, nagpicture na si Mama sa punto de Shena. Bali nakasanayan na namin picturean para kapag may event na ganito, at least may picture kami nakasama siya. Although isa na siyang angel. After namin magayos at maglinis, nanalangin lang ako para kay Shena tapos kinausap ko na siya. Although gabi-gabi ko naman siya sinasama sa mga panalangin ko, sadyang di may iwasan maging malungkot. Dati kasi kinakain ako ng lungkot. Breakdown sa gabi at feeling strong sa umaga, pero na-overcome ko na yun kaya na-break ko na yung ganong cycle. Tapos doon ko na-realize na if ever na hindi ko na-break yung ganong routine ko, parang hindi ako makakaahon. I mean, tatami rin ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Tapos baka hindi ko matake yung opportunity na dadating sa akin since wala akong gana. Pero dati lang yun so ngayon hindi na. O siya, tama na nga, baka magkaiyakan pa tayo. Kimi lang, B. After nun, kumain na kami habang nagkukwentuhan. Inalala yung mga memories namin kay Shena. Na dati napaka-arte ng batang yun, ayaw magpahawak ng kamay kahit kanino. And ang plot twist, maski sa amin, ayaw niya din magpahawak, te. Kala mo kinakit niya yung ganun, tapos mahilig pang manambunot ang buhok. Yung tipong hirap na nga akong bitbitin siya since ang bigat niya, tapos nanambunot pa, aray ko po. Siguro normal na yung kay Shena, kaso lang ang higpit ng pagkakahawak niya sa buhok ko eh. O siya, tama na nga ang throwback kwento. Despite na iniwan kami ni Shena, simula nung naging angel si Shena, maraming nagsasabi na naging close kami ng mga kapatid ko. Close naman talaga kami, sadyang mas naging close lang lalo since sa mga napagdaanan namin. Naging matured na yung mga kapatid ko, na tipong dati saway ako doon at dito. Si Oy, kala mo talaga. Habang nagtitrowback kami, pinayang na pala ako ni Mata dyan since si auntie nilabas ng armas. Ang kating ko inhaler. Ayan, paambon pa more. Namimintig na ang ugat sa ulo. Buti na lang di nakasama si Papa, kundi more talak at kotong ang inabot ko dahil sa nagpaambon ako. Anyway, nakiki-hotspot pala sa akin tong mga linta, mga naninipsip ng load, ganun. Si Mama at Mata nakakonect na, pero ang isa dito na kasi umangot, di makakonect, ewan ko ba dyan sa cellphone niya, bulok na siguro. Mga bandang 5pm, lalong dumami ang mga tao, di naalintanang ang ambon. Then, napagdesisyonan na namin umuwi kasi kung aabutin pa kami ng dilim, mahihirapan na kami makasakay since rush hour na and lumalakas na din masyado ang ulan. Hanggang dito na lang and belated Happy New Year everyone! Ciao!